Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa bago tayong talakayan sa agrikultura. Ito ay matatagpuan ninyo sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Ako ang inyong guro na si Binibining Caroline Vitoros Reyes, ang gagabay sa ating aralin ngayon sa agrikultura na may paksang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental. At bago tayo tumungo, ay maaari bang tapikin ng 3 beses ang inyong balikat at sabihin, handa na ako. Maaari bang ulitin at sabay-sabay tayo sa 2, 3. Handa na ako. Tara, sama-sama nating tuklasin at alamin ano-ano ang mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental. At upang mas magabayan tayo sa ating aralin ngayon, ay meron tayong 3 layunin. Maaari bang buksan ang inyong module or activity sheet at sabay-sabay nating basahin ang 3 layunin. Una, na ipapaliwanag ang mga pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental sa sarili, sa pamilya at sa pamayanan. Ikalawa, nakakalikha ng sariling simpleng halamang ornamental sa sariling tahanan. At ang huli, napapahalagahan ang kabutihang dulot na taglay ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa pamilya at sa pamayanan. Para sa ating milk, or most essential learning competency, ito ay ang natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. Ang ating aralin ay matatagpuan din sa inyong aklat sa EPP sa pahina 320 hanggang 322. Ang aklat ay nasa unang edisyon sa taong 2015. Para sa panimulang gawain, ito ay ang napapanahong pagpapaalala. Ano-ano kaya itong napapanahong pagpapaalala? Tingnan nga natin. Ano-ano ang mga bagay ang dapat tandaan sa pagsagot ng module? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para isipin. Ano-ano ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsagot ng module? Tingnan nga natin. Una, tingnan kung tama ang module o activity sheet na inyong natanggap. 2, basahin at unawaing mabuti ang nilalaman ng bawat aralin na ibinigay ng guro sa module o activity sheet. 3, maaaring humingi ng tulong o gabay sa inyong guro, sa inyong pamilya. Pwedeng kay ate, kay kuya, kay nanay, kay tatay, para mas magabayan kayo sa pagsagot ng mga aralin. At ako ay pwede rin yung text, tawagan, o mag-send kayo ng email sa akin para magtanong kung ano yung mga bagay sa ating aralin na kung saan hihirapan kayo. O magkumustahan muna tayo. Meron ako ditong 2 tanong. At ito ang unang tanong ko. Ano-ano ang inyong nararamdaman sa kasalukuyang pagbabago ng pamamaraan ng pag-aaral? So, katulad ito. Huminga nga ng malalim at inyong pakiramdaman ang inyong sarili. Tingnan nga natin ano kaya yung ating nararamdaman. Sumunod. Maaari bang sumilip? Tumanaw kayo sa labas ng inyong bahay o harapan ng inyong bahay at itala ang inyong napansin. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sulatin o sagutin ang inyong mga kasagutan. Isulat ang inyong sagot sa activity sheet. Ayan. Dadako tayo ngayon sa ating pagbalik-tanaw sa ating aralin. At ang ating balik-tanaw ngayon ay tatawagin nating isang Scrabble letter na laro. O, sino sa inyo ang nakapaglaro na
ng Scrabble letter. Parang madami na sa inyo ang nakapaglaro na ng Scrabble letter. O saglit lamang, bago nyo puntahan ang kasunod na pahina para sagutin ang Scrabble letter na aking ibibigay, ay may mga paalala muna ako. At ito yung sumusunod. Una, huhulaan ng mga bata ang mga larawan na makikita sa presentasyon ng guro. Ikalawa, aayusin ng mga bata ang mga letra upang mabuo ang nasa larawan. Pangatlo, makikita ninyo ang mga larawan at mga letrang aayusin sa inyong module o activity sheet. At mayroon lamang kayong 2 minuto upang sagutin ang mga tanong. Saglit lamang, meron ding isa akong inimbitahan para magtanong sa inyo. At eto siya. Aha! Mukhang pamilyar. At marami nakakakilala sa kanya. At meron siyang tanong sa inyo. Tama. Siya ay si Corina Sanchez. At ito ang tanong niya sa inyo. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Gusto niyo bang malaman ngayon ito? Gusto niyo bang mga kwento? So, maaari niyong sabayan ang kanta. Ayan ang tanong niya sa inyo. Handa na ba kayo? Isa pa nga. Ayan. Handa na ba kayo? At ating simulan ang laro. Kilalanin ang mga halamang ornamental. Narito ang mga larawan. Maliliit. At ito ang mga letrang inyong aayusin. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Tama. Ang sagot ay ang bonsai. Ang bonsai ay isang uri ng halamang ornamental. Sumunod na mga larawan. Kulay dilaw. May malapad na dahon. At ito ang mga letrang aayusin. Tingnan nga natin. Sunflower. Tama. Ang sunflower ay isang uri ng halamang ornamental. At sino na sa inyo ang nakakita ng sunflower na isang uri ng halamang ornamental? Madami na sa inyo nakakita. At ako din. Nakakita na rin ako ng sunflower sa isang farm noong nakaraang taon. At gustuhin ko mang pitasin ang halamang ito ay hindi ko pinitas. Bilang paggalang ko na rin sa panuto na ibinigay ng may-ari na bawal pitasin ang halaman. Kaya kinunan ko na lamang ito ng larawan. At konting trivia tayo tungkol sa sunflower. Alam niyo ba na ang sunflower, ang mga buto nito ay maaaring kunin sa araw ng ika-100 at 10 hanggang ika-125. Simula ng ito ay iyong itinanim. Kung itatanim mo ang buto ng sunflower sa buwan ng Mayo, ang bulaklak ng sunflower ay tatagal hanggang kalagitnaan ng Agosto. So, bilangan nga natin ang buwan simula Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. So, ibig sabihin, tatagal lamang ang buhay ng sunflower ng 3 buwan at kalahati. O, di ba ang galing? Para sa susunod na katanungan. Ito ang larawan. At ito ang letra. Tingnan nga natin. Tama. Santan. Ang santan ay isa ring halamang ornamental. Magaling.
Kasunod naman, maliliit, kulay puti ang nakikita kong halamang ornamental. At ito ang kanyang mga letra. Tingnan nga natin kung ano ang sagot. Tama, sampagita. So, konting trivia tayo tungkol sa sampagita. Ang trivia tungkol sa sampagita, at alam niyo ba na ang sampagita ay ang pambansang bulaklak sa Pilipinas. Ang mga dahon nito, so ito yung dahon niya kung mapapansin nyo, ay maliliit. At kung mapapansin nyo din, yung kanyang dahon ay pabilog, kulay berde, at makintab. Itinakda ito bilang pambansang bulaklak noong Pebrero 1, 1934 ni Gobernador General Frank Murphy. Dahil sa katangian ng sampagita na kulay puti, ito ay sumasagisag sa pagiging tapat, dalisay ng mga Pilipino. Diba? Pagmalaki natin na tayo isang Pinoy. At para sa susunod nating halamang ornamental na inyong hulaan, ayan, mukhang pamilyar at parang lahat ng labas ng bahay na aking napapansin ay mayroong ganitong halamang ornamental. Ito ang mga letra na inyong ayusin. Tingnan nga natin kung ano ang sagot. Tama! Ito ang cactus. So, sino sa inyo nakapagtanim ng cactus na noong bakasyon? Mahusay at nakapagtanim kayo ng cactus. Mahusay, binabati ko kayo dahil napansin ko na kayo ay handa na para sa susunod nating talakayan. At dahil dito, maaari niyong kunin ang ribbon stub sa inyong module or activity sheet bilang pagbibigay pugay o parangal sa inyo dahil nakinig kayo mabuti. At ano-ano pa yung mga dapat yung matutunan sa ating aralin? Tatawagin natin itong wow o walay. Ito ang panuto. So, tingnan ninyo ang mga larawan. At syempre, pagkukumparahin nyo yung mga larawan. Maghanda na kayo ng papel para doon kayo magsagot. Para mamaya ay mababalikan ninyo ang inyong sagot. Tingnan nga natin. Ito ang larawan A. Tingnan ang larawan A. Ayan, nakikita ninyo ang larawan A. Ang larawan B o larawan ba. Sige nga, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para isulat. Ano ang napansin ninyo sa dalawang larawan? Para sa susunod namang larawan. Larawan C. At larawan D. So, maaari nyo na uling isulat ang inyong sagot sa papel. Ano ang inyong napansin o ano ang inyong napuna? At ito ang tanong ko. Doon sa inyong activity sheet ay may tanong. Alin-alin ang gusto mo sa mga larawan? Ito yung wow sa inyong paningin. At guguhitan ninyo ang inyong worksheet o activity sheet ng emoji ng alam ko lahat sa inyo ang nag-Facebook at alam na alam ang emoji nito. Ito ang emoji na inyong iguguhit. Ano nga ang tawag dito sa emoji nito? Tama. Care na emoji. Sunod naman. Alin-alin sa mga larawan ang hindi mo nagustuhan? Ito naman yung walay sa inyong paningin. So, guguhitan ninyo ang inyong worksheet o activity sheet ng emoji ng
Ito, umiiyak. O sa Facebook, ito'y ang sad. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto para sagutan ang A at letter B. Wow o wale? Balikan nga natin uli ang mga larawan. So, meron tayong 4 na larawan. Larawan A, larawan B, larawan K, at larawan D. Mo nagustuhan ang nasa larawan. At ginuhitan mo ito ng emoji na wow. At ano naman yung kasunod na tanong? Bakit hindi mo nagustuhan yung mga nasa larawan? At ito ay wale sa inyo. At ginuhitan nyo yung emoji na umiiyak o sad. So, isulat nga ang mga ito. Magaling! Naging mapanuri kayo sa pagtingin sa bawat larawan. Dahil dito, ang aking mga estudyante ay isa na rin kabahagi nino kaya na mayroong mapanuring pagtingin at mapanuring pagsasaliksik sa bawat larawan. At eto siya. Kilala niyo kaya to? Ayan. Dahil kayo ay naging isang matanglawin. Samahan niyo ako mapanuri, mapangbatsyag, at mapangahas. Ito mo inyong kuyakin, at mapanglawin. Ayan. Husay. Ano-ano pa yung mga dapat yung matutunan? Ngayon, meron ako inimbitahan at kilala niyo siya. Si Ate Charo. At si Ate Charo ay merong babasahin na maiksi lamang na sulat. Ihanda ang panyo, baka mamaya ay kayo ay mapaluwa sa kanyang babasahing liham. At meron akong 2 panuto dito. Meron akong ipapakita na mga larawan. At meron din mga gabay na tanong na kayo'y sasagutan. Handa na ba? At babasahin ito ni Ate Charo. Dear Ate Charo, kung ikaw ay napapapasyal o napapapunta sa isang nursery o taniman ng farm tulad ng Sunshine Farm sa Chaong, Quezon, Johnny and Susan Agro Shop sa San Pablo City. Naiisip mo ba ang mga sumusunod na tanong? Bakit sila nagtatanim ng mga iba't ibang halamang ornamental sa kanilang lugar? Ano-ano kayang naibibigay sa kanila sa pagtatanim nito? May epekto ba sa kapaligiran ang pagtatanim ng mga halamang ornamental? Sa inyong bakuran, nakita mo ba kung bakit nagtatanim ng mga halamang ornamental sina nanay, tatay, ate, tiya, tiyo, at lola? May nagagawa ba o naidudulot pa na tulong ang mga halamang ornamental sa ating tahanan at sa ating pamayanan? Sige nga.
Isipin nga natin ang mga tanong na ibinigay ko kaninang gabay. Yan ang ating aalamin habang tayo ay dumadako sa ating talakayan sa ating aralin. Punasin muna ang mga luha dulot ng pagbabasa ni Ate Charo ng kanyang maiksing sulat. Ayan. Ano pa kaya yung mga bago? Tingnan nga natin. At inimbitahan ko dito si Binibining Iya Villania para maghatid ng chika. At tatawagin natin ito, Chika Minute. Meron akong ipapakita o ipapabasa sa mga mag-aaral ko. So kayo yon. Na ilang mga balita na patungkol sa pagkatanim ng ilang kilalang tao na nawili magtanim ng mga halamang ornamental noong panahon ng quarantine habang tayo ay nasa pandemya ng COVID-19. At meron siyang gabay na tanong na inyong sasagutin. Bakit sila nagtatanim ng mga halamang ornamental noong panahon na nasa quarantine at ngayong nasa pandemya tayo dulot ng COVID-19? At ang isa pa, ano-ano ang mga naging kabutihang dulot nito sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, at sa kanilang pamayanan. Handa na ba kayo para mapakinggan o mabasa ang chika ni Iya Villania? Tingnan nga natin. Ulo ng mga balita. Mylene Dizon at Kylie Alcantara magtatanim ang trip ngayong quarantine. Ayon kay Mylene, inuumpisahan ko to nung lockdown. Kasi dati nung nagtitaping ako, lagi hindi ko masyado nabibigyan ng pansin. Pero ngayon, araw-araw, at least, naaasikaso ko yung garden ko. Pagod ay pawiin sa panahon ng quarantine, ayon kay Ricaline Punzal. So si Ricaline Punzal ay isang netizen. At ayon sa kanya, kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang global pandemic na COVID-19. Kaya ang sabi, bakit hindi tayo sumubok ng iba na mga bagay na hindi natin karaniwang ginagawa, ngunit nakakatulong pala sa atin kahit hindi umalis ng bahay, ayon kay Ricaline. At ito ang wika ni Ricaline. Bakit maganda ang magtanim sa panahon ng quarantine? So sabi niya, una, ay isa itong anyo ng ehersisyo. Sunod, nakakatulong ito upang makakuha ng vitamin D. Maaari nitong mapagpatibay ang relasyon ng pamilya at, ang pinakahuli, maaari mapagkunan ng pagkain. Ayon din kay Iya, Chinky Pacquiao, na hilig din sa pagtatanim ng halaman. Matapos ang mahigit isang buwan ng community quarantine, iba-ibang pamamaraan ang ginawa ng mga celebrity para maging makabuluhan ang kanilang pananatili sa kanilang bahay. Aba, hindi rin pahuhuli ang mga taga Santo Tomas ng mga guro at mga magulang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental. Guro sa Santo Tomas Senior High School, Santo Tomas South District at mga magulang nawili sa pagtatanim ng halaman sa panahon ng quarantine period dulot ng COVID-19. Diba? Wow! At ito, si Ma'am Len, na guro sa senior high school, na nawili sa pagtatanim ng halamang ornamental. At ito ang kanyang mga naitanim.
Di ba ang dami? Ang galing at nakakamangha. Meron ding isa pa tayong guro na si Ma'am Maima Quezon na nagtuturo sa San Pablo Nayo. Ito ang kanyang mga naitanim noong panahon din ng quarantine. Ayan, ang dami-dami na. At syempre, pati mga magulang sa San Juan, nagtanim ng mga halamang ornamental sa panahon ng COVID-19. At ang sabi niya, ito ang wika ng isang magulang, nawawala ang pagod at maganda sa paningin namin ang mga halaman at naging kabuhayan namin sa aming pamilya. Ito ang wika ni Ginang Ruiz. So si Ginang Ruiz, ang kanyang tahanan ay nasa tapat ng ating paaralan ng San Juan. Ang dami din. Ito pa. At meron din isang magulang sa San Juan din ay nagtanim din ng mga halamang ornamental at nadadala din niya ito sa iba't ibang bahagi ng paaralan. So, ito yung kanyang mga larawan. Ang galing, di ba? At balikan nga natin muli ang mga gabay na tanong na iniwan sa inyo ni Binibining Iya. Bakit sila nagtatanim ng mga halamang ornamental noong panahong nasa quarantine at ngayong nasa pandemya tayo, dulot ng COVID-19? Isa pa, ano-ano ang mga naging kabutihang dulot nito sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, at sa kanilang pamumunan. So, maaari nyo nang sagutan ang mga tanong sa inyong activity sheet or module. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ang mga tanong. At magpapaalam na sa inyo si Binibining Iya. That's it for our Thursday night. Chikahan. Ako, si Iadora. Sir Mike, Miss Vicky, uwi na tayo. Yaya, uwi na tayo. Ayan, nagpaalam na si Binibining Iya para sa kanyang Chika Minute. At iyang mga bata, so ang bawat isa ay bibigyan ko ng high five. O teka muna, hindi tayo pwedeng mag-physical high five dahil bawal pa. So ang gagawin natin ay virtual high five muna tayo. So mahusay kayo dahil nasagutan nyo ang lahat ng mga tanong na ibinigay ko. Huwag kakalimutan na maghuhugas ng kamay para iwas sa sakit. Hanggang sa susunod nating talakayan at sa susunod nating gawain. Magandang araw mga bata! Matapos niyong makipag-chika minute sa ating mga magulang sa paaralan at mga kilalang personalidad sa pagbabasa ng mga balita patungkol sa pagtatanim. Atin naman ngayong sagutan ang gawaing nalalaman ko. Ang 5 item na ito ay kailangan niyo lamang lagyan ng check ang kolong na pinaniniwalaan niyong pahayag kung tama ito o mali gamit ang inyong natanggap na activity sheet. Number 1. Ako at ang aking pamilya ay may pakinabang na makukuha sa pagtatanim. Number 2. Kahit ako ay bata pa lamang, maaari kong pagkakitaan at maibenta ang mga halamang ornamental. Number 3. Gumagaan ang aking pakiramdam tuwing nakakakita ako ng mayayabong at namumulaklak na halaman. Number 4. Nagbibigay sa aking pamilya ng libangan at
kawilihan ang pagtatanim lalo na sa panahong ito ng pandemya. At number 5, ang pagtatanim ko ng mga halamang ornamental ay makabubuti sa kalikasan pati na rin sa aking pamayanan. Para naman sa susunod na gawain, ano ang nasa kapaligiran ko? Ngayon naman, kasama ang inyong magulang o sino mang miyembro ng inyong pamilya na maaaring gagabay sa inyo sa pagsisiyasat ng ating kapaligiran o kahit sa inyong bakuran. Kailangan nyo magbigay ng 5 kapakinabangan sa pagtatanim ng mga halamang ornamental gamit muli ang inyong natanggap na activity sheet. Ano-ano ang mga kapakinabangan dulot ng pagtatanim ng halamang ornamental? Sa oras namang ito ay may babasahin tayong kwento. Matapos mapakinggan o basahin, ay kailangan niyong hanapin at bilugan ang mga salitang nagpapakita ng kapakinabangan ng mga halamang ornamental gamit ang binigay na activity sheet. Handa na ba kayong makinig? Ang responsableng si Iro. Araw ng Sabado, napagpasyahan ni Teacher Ligaya na bumili ng mga halaman na maaari niyang paglibangan ngayong may pandemya. Magandang araw po! Aba, Iro, sa inyo pala itong greenery shop. Wika ng guro. Opo, ma'am. Kakabukas lang po namin. Pumili na po kayo ng gusto nyo at bibigyan po namin kayo ni tatay ng discount. Masayang bati ni Iro. Ang sipag naman po ng anak nyo. Wika ng guro kay Tatay Isko. Oo nga po, ma'am, at responsable pa. Marunong din tumulong sa gawaing bahay katulad ng magdilig ng halaman at magtanim. Nakakatulong na po namin sa pagbebenta ng halamang ornamental na siyang pinagkakakitaan ng aming pamilya. Masayang paglalarawan ni Tatay Isko sa anak na si Iro. Tumutulong po ako kay tatay habang hindi pa nagsisimula ang klase. Dagdag kita din po sa amin dahil nawalan po siya ng trabaho dahil sa pandemya. Kumikita po kami ng 1,500 kada linggo, wika ni Iro. Ayon pa sa kanyang ama, si Iro noon ay isang tamad na bata. Nagbago lang daw ito nang nasaksihan nitong tangayin ng lumaragasang tubig ang kanilang bahay dahil sa kawalan ng puno na pumipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Simula noon, natuto siyang mag-alaga at magtanim ng mga halaman. Kay dami naman po ng mga tanim niyong halaman, sadyang nakakaganda ito ng paligid. Papuri ng guro. Nakakaiwas din po ito sa polusyon, sabat ni Iro sa guro. Lahat po ng ito ay tanim ni Iro. Nakapagpalaki na nga po iyan ng puno. Pagmamayabang ni Tatay Isko. Kaya po pala sa klase ko sa EPP noong nakaraang taon ay ang grupo niya ang may pinakamagandang tanim. Wika ng guro. Ano-ano na bang mga uri ng puno ang iyong naitanim? Tanong ng guro. Mga katutubong puno po ang aking mga itinanim. Mga nara, molave, ilang-ilang, at banaba. Sagot ni Iro. Magaling, Iro. Tamang-tama at itong punong ito ang magsisilbing lilim at magbibigay ng sariwang hangin sa inyong pamilya pati na rin sa ating pamayanan. Masayang papuri ng guro. At masayang umuwi ang guro, dala-dala ang kanyang pinamiling mga halaman. Batay sa kwento, kung ang kita ng pamilya ni Iro ay 1,500 pesos kada linggo, magkano ang kita nila sa isang buwan? Kung ang pamilya ni Iro ay may 1,500 pesos kada linggo, itong 1,500 pesos ang kanilang kita o yung tubo. Ilang linggo mayroon sa isang buwan? At anong operation ang kailangang gamitin? Anong sakit ang maaari nating
Ano-anong mga katutubong puno ang nabanggit sa kwento na maaari mo din itanim sa inyong pamayanan? Ano ang masasabi mo sa pagtatanim ng halamang ornamental? Ano ang dapat nating gawin sa mga halamang ornamental? Upang lalong maalagaan ang ating kalikasan, anong pag-uugali ang dapat nating kamtin? Ano-ano ang kabutihang dulot ng pagtatanim sa iyong pamilya at sa pamayanan? Narito ang mga kapakinabangan sa pagtatanim ng halamang ornamental. Una, nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. So, ang mga ugat ng punong ornamental ay kumakapit sa mga lupang taniman. Kaya, nakakaiwas tayo sa landslide o pagguho ng lupa. Nakakatulong din ito sa pag-ingat sa pagbaha dahil sa tulong ng mga ugat nito. Pangalawa, naiiwasan ang polusyon. So dahil sa mga halaman o mga punong ornamental, nakakaiwas sa polusyon ang ating pamayanan sa maruruming hangin na mula sa mga usok ng sasakyan, sinigaang basura, yan mga masasamang amoy na kung saan nalilinis ang hangin na ating nilalanghap. Katulad nitong nasa larawan, itong before na bago mag-lockdown, kitang-kita ang mga polusyon sa hangin na galing sa mga sasakyan at pwede din sa mga pabrika at during lockdown. So, kung mapapansin nyo sa larawan, dahil ilang buwan tayong lockdown, nalinis ang hangin o nabawasan ang polusyon sa hangin sa tulong ng mga halaman o ng mga punong ornamental. Pangatlo, nagbibigay lilim at sariwang hangin. Yan. So, may mga matataas at mayayabong na mga halamang ornamental. Ito ay gaya ng kalatuchi at ilang-ilang, pine tree, at mayroon tayong fire tree. So, meron pa rin mga iba katulad nung ating binasa kanina sa kwento na may mga tanim si Iro na iba pang katutubong puno. Ito ay ang Molave tree, Nara tree, at ang Banaba tree. So, ang mga punong ornamental na ito ay maaaring itanim sa mga gilid ng mga kalsada o kanto ng isang lugar na pwedeng masilungan ng mga tao. So, bukod pa rito, sinasala pa ng mga punong ito ang maruruming hangin, sanhi ng usok ng tambutso, mga pagsusunog at napapalitan ng malinis na oxygen na siya nating nilalanghap. So, ang mga halaman ay nagre-release ng oxygen. So, at ang tayong mga tao, pati na rin ang mga hayop, tayo naman ang nagre-release o naglalabas ng carbon dioxide na kailangan naman ng mga halaman. Kaya napakalaking pakinabang sa atin ng mga halaman. Kaya kapag tayo ay nakalanghap ng maruming hangin, marami tayong sakit na makukuha at makakaapekto ito sa ating respiratory system. Pang-apat, ito ay napagkakakitaan. So, maaaring maibenta ang mga halamang ornamental na hindi na itanim o magpunla o magtanim sa mga paso sa mga itim na plastic bag katulad nitong nasa larawan. O pwede rin yung mga recycled materials katulad ng lata o mga gasyon ng bote, mga 1.5, ano yung iba pang mga container na maaari din nating gamitin. So, katulad ng nauuso ngayon na mga iba pang halamang ornamental, yan, katulad nitong cactus at succulents. So, ito ay maaari din nating paramihin at
maibenta. So, pwede kayong mag-post sa Facebook o anumang social media account. So, ito ay maaaring maging pera para panggasto sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa panahong ito ng pandemya. At ang panglima, nakapagpapaganda ng paligid. So, sa ating mga tahanan, ayan, lalo na sa labas, pati na rin sa loob ng tahanan, ito ay nagsisilbi na ring libangan at pantanggal ng stress, lalo na kapag tayo nakakakita ng mga namumulaklak na halaman o yung mga bubangong bulaklak, lalo na sa panahong ito. Ayan. So, may iba lugar o mga establishmento ang magaganda ang mga paligid. Una dito ay ang parke. Ayan. Ito ang Rizal Park at ang Paco Park na makikita natin sa Maynila. Kung mapapansin nyo sa larawan, ay may mga tanim na mga halamang ornamental. Isa din dito ay ang sikat na hotel, ang The Peninsula Manila Hotel, na hindi lamang halamang ornamental sa labas ang ating makikita, pati na rin sa loob ng kanilang hotel na talagang nakakatawag ng pansin. Mayroon din namang mga malls katulad ng SM Mall at ang Robinsons Mall na mayroong mga halaman sa labas. Mayroon din namang mga malls na may mga tanim sa loob katulad ng Vista Mall sa Santa Rosa. Ito ay tinatawag nilang plant pillar. At mayroon din ang Ayala Mall. So, ang pagtatanim ng halamang ornamental ay sadyang nakakapagpaganda ng ating kapaligiran. So, ang mga halaman ay bahagi ng ating kalikasang kaloob ng may kapal. Dapat natin itong alagaan, pahalagahan, at pagyamanin. At dapat tayong lahat ay maging responsable. Sa pangkalahatan, ang mga kapakinabangang ito ay malaking maitutulong sa ating pamilya at pamayanan. Kaya naman mga bata, gamit ang module na aking ibinigay, tingnan ang mga larawan na nagpapakita ng pakinabang na dulot ng pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at sa pamayanan. Isulat sapat lang ang naibibigay na kahalagahan ng pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at sa pamayanan. Unang larawan. Ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. At ikalima. Muli, gamit ang inyong module, sagutin kung tama o mali ang sumusunod na tanong. Unang katanungan, ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay nakatutulong sa pagbibigay ng malinis na hangin. Kalwa, ang mga halamang ornamental ay walang naidudulot na mabuti sa pamilya at sa ibang tao sa pamayanan. Ikatlo, maaaring ipagbili ang mga itinanim na halamang ornamental. At ikapat, nakapagbibigay kasiyahan sa pamilya at sa pamayanan ang pagtatanim ng mga halamang ornamental. Ngayon naman mga bata, para sa gawaing 3, sumulat ng 2 hanggang 3 talata ukol sa pakinabang na dulot ng pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at sa pamayanan. Ngayon naman, nais niyo bang maglakbay? Sa gabay ng inyong magulang, lumabas kayo sa inyong bakuran, suot ang face mask, at isulat sa inyong kwaderno ang inyong nakita o naobserbahan na pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental sa inyong bakuran.
Isa na namang kaisipan ang lilinang sa ating kaisipan. Gamit ang mga bagay na karaniwang makikita sa inyong tahanan, gumawa ng mga album na nagpapakita ng pakinabang na dulot ng pagtatanim ng halamang ornamental sa pamayanan at sa pamilya. Nais niyo bang gumanda ang inyong paligid? Ano pang hinihintay ninyo? Subukang magtanim gamit ang mga recyclable materials na matatagpuan sa inyong tahanan. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Nancy, ang inyong guro sa APP. Ngayong nalaman na ninyo ang mga pakinabang ng pagtatanim ng halamang ornamental, ay sigurado akong magiging kawili-wiling gawain ito para sa inyo. Bilang pagpapatuloy ng ating aralin, gamit ang graphic organizer ay isusulat ninyo ang mga pakinabang ng pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at sa pamayanan. Halina't simulan na natin. Huwag kalimutan na isulat ito sa sagutang papel o kwaderno. Tunay nga namang napakahalaga at kapaki-pakinabang ang pagtatanim ng mga halamang ornamental, kaya dapat ito ay ipagpatuloy ninyo. Para sa ating unang gawain, basahin mabuti ang mga pahayag. Isulat ang tama kung gusto ang pangungusap at mali kung hindi. Muli, isulat ito sa sagutang papel. Para sa unang pangungusap, ang pagtatanim ng halamang ornamental ay nakatutulong sa pagbibigay ng malinis na hangin. Tama o mali? Dadako naman tayo sa ating ikalawang gawain. Basahin mabuti ang mga pangungusap at piliin ang titik ng tamang sagot. Muli, ito ay susulat ninyo sa sagutang papel. Para sa ating unang tanong, paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental? A. Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan. B. Nagbibigay kasiyahan sa pamilya. C. Nagpapaunlad sa pamayanan. D. Lahat ng mga nabanggit.
Base sa mga nalaman ninyong mga pakinabang ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa pamilya at pamayanan, tutungo naman tayo sa ating ikatlong gawain kung saan tatawagin natin itong gumuhit at tumula. Iguguhit ninyo sa loob ng kahon ang halamang ornamental na matatagpuan sa inyong tahanan at pagkatapos ay susulat kayo ng tula tungkol sa pakinabang nito. Ma'am, sasabihin niyo sa akin na wala po kasi kaming halamang ornamental sa aming bahay. Kung wala, edi sa mga nakikita nyo at nadadaanan sa inyong kapitbahay o kalsada. Maliwanag, mga bata? Ngayon naman, para sa ating ikaapat na gawain, tayo ay mamamasyal. Lalo na ngayon, sabik na tayo na makalabas ng bahay upang mamasyal sa magagandang lugar. Halina at mamasyal tayo. Tingnan ang larawan ng halamanan ni na Rosa. Halina at tulungan natin si Rosa na humanap at pumili ng mga halamang maaaring igiyak sa loob ng kanilang tahanan. Iguhit at kulayan ninyo ito sa malinis na papel. Mahuhusay at magaganda ang inyong mga ginawa. Ito naman ang ating pangwakas na gawain. Para sa ating refleksyon, isulat sa kwaderno ang mga kapakinabangan sa pagtatanim ng halamang ornamental ayon sa pangangailangan ng pamilya at pamayanan. Magaling! Nagawa ninyo na matagumpay ang ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!